Nako, mga kababayan, usap-usapan ngayon sa social media itong kumakalat na malawakang rally ng Iglesia ni Cristo. Nako, lagot. Totoo kaya ito mga kababayan? At sabi pa dito, doble pa daw ito sa dami sa nangyaring rally nung nakaraan. Nako, patay mga kababayan. Sabi pa mga kababayan ay gaganapin daw ulit ito dito sa dating pinagdausan dito sa Quirino Grandstand. Ito yung mga pinapakalat ngayon mga kababayan ng mga vlogger no na talagang sinisiraan ang Iglesia ni Cristo. Nako, huwag niyong gisingin ang higanteng natutulog. Sabi nga ni Juan Ponce Enrile, kung gusto mong magulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Sige, guluhin nyo pa kung ayaw nyong masira ang buhay nyo. Marami na pong patunay dyan mga kababayan. Pati mga presidente na tumiligsa sa Iglesia ni Cristo, anong nangyari mga kababayan? 'Di ba? Sino mga presidente 'yon? Sino ba? Kung di ako nagkakamali, Ramon Magsaysay, Cory Aquino, tapos mga director, Wendy Ramos, Laila de Lima, sino pa ba? At marami pang iba mga kababayan. 'Di ba? So pati yung ABS-CBN na shutdown dahil yun nga itinutulugsa din itong Iglesia ni Cristo mga kababayan. So may papanood natin yan mamaya sa inyo. At ayan, sabi nga nung dating presidente din na si former President Marcos Sr. na sabi niya, huwag niyong gigisingin ang higanting natutulog. Nako. Paano yan po? Mukhang kinakalaban po ng mga vlogger ni BBM itong iglesia at tinatawag pa mga kababayan na kulto. Nako. Tinawag pang kulto. Antindi. Grabe itong mga vlogger na to. Malulupit. Ako'y naniniwala sa karma mga kababayan na kung ano yung ginawa mo sa yung kapwa ay mangyayari din yan sa iyo. So hintayin na lang po namin ang inyong karma at ang Diyos na ang bahala kung anong parusa ang ipapataw sa inyo. Naniniwala po kami dyan. Kaya sa mga naninira sa Iglesia ni Cristo, nako, abangan lang po namin yung karma nyo. Grabe yung mga banat nyo matitindi. So hindi ko na babanggitin ng isa-isa kung sino yung mga vlogger na yan. Basta mapapanood nyo naman yan mga kababayan, yung mga tirada nila. Kung ano-ano mga banat, kesyo ganito daw, kulto daw ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Paano nyo napatunayang kulto? Napakabuti ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na talagang sumusunod at hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Talagang sumasamba sa Diyos sa langit. Galit kasi itong mga kababayan. Kung may mga nakikinig man yan ng mga kaanib sa iglesia, ito kasing mga tumutuligsa ng mga vlogger, mga ito, yung bang mga galit kay Rodante Marcoleta at mga inutusan po ito na pabagsakin itong si Rodante Marcoleta mga kababayan. Dahil nga ay pinapalabas nila na itong si Orly Gutesa ay tanim witness daw di umano ni Senador Rodante Marcoleta at ni Mike Defensor Santiago. Diba mga kababayan, ganyan sila. At talagang ayaw nilang malaman yung pinakamalaking isda dito sa investigasyon
ng flood control anomaly. Dahil utos yan sa kanila, mga kababayan. Utos yan. May malaking tao yan sa likod ng mga yan, ng mga naninira. Talaga, iisa lang kasi yung content nila eh. Kunwari, siraan nila si ganto. Makikita nyo naman yan sa mga content nila. Pag click nyo, yung content ng isa, ganun din mga kababayan. Kaya mapapansin nyo talaga na talagang iisa lang ang topic nila. Siraan si Senador Marcoleta na lumalaban ngayon sa corruption at gustong malaman yung pinakamalaking isda. Hindi lang yung pinaka-sap-sap ang gustong malaman ni Senador Roque Marcoleta, kundi yung pinakabuaya talaga. Yung pinakamalaking isda ang gusto niyang malaman. Pero ngayon, dahil samot-saring paninira ang ginagawa ngayon kay Senador Marcoleta. Kaya ganyan po yung ginagawa nila, mga kababayan. So, by the way, mga kababayan, pag-usapan po natin to. Sabi ito, post po ito ni Rowena Guanzon, ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya dito, ganito kadami ang 1.4 katao na nag-attend ng Iglesia ni Cristo sa Luneta noon. Nako. Sabi niya pa, ang sunod na rally nila laban sa korupsyon, sigurado mas malaki. Nako, mga kababayan, kabahan na dyan yung mga naninira sa iglesia. Doble pala ito, mga kababayan. Doble pala ang magiging bilang kung matutuloy itong rally ng Iglesia ni Cristo. At sabi pa nga ng karamihan, no, na magsasanib pwersa daw nga ang GIL at ang KOGC kasama ang Iglesia ni Cristo. Nako, lagot kayo. Nagsanib na yung tatlong religion group na malalaki. Yari kayo. Ito'y syempre panawagan pa rin ito, mga kababayan, na yung patungkol nga dito sa corruption, mga kababayan. So sa mga nagsasabi dyan na BBM resign, hindi naman gano'n na nananawagan itong iglesia. Gusto pa rin ito ng pagkakaisa, mga kababayan. Pero hindi lang natin alam kung anong mangyayari dahil wala pa namang tagubilin ang Iglesia ni Cristo. Abangan po natin. Huwag po kayong maniwala sa mga balibalita, sa mga sinasabi ng mga iilan na paninira sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, huwag po kayong maniniwala dyan, mga kababayan, sa paninira ng mga ilang vlogger na kala mo mga santo. Kung makapanira, no? Talagang kala mo anlilinis, mga kababayan. Kaya wag po kayo maniniwala dyan. So yan, panoorin din natin, mga kababayan, itong ito mga kababayan. Sabi dito, nakita ko lang to sa TikTok. Sabi, wag mong gisingin ang natutulog na higante. Ayan, sabi ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. At sabi pa dito sa baba, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Sabi naman ni former Senator sino ba yun? Yung matanda na ngayon? Si JPE. Ayun, mga kababayan. So panoorin natin to. Ay nawala. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas yung panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung Protestante ay mawawala daw ho, kumbaga di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino. Kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin
ang INC na para ang gusto nilang kubkubin ho yung Central at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Grabe pala, Di ba't Matindi. pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho, galing ho sa taping, di ba't may nagpost ho na isang director, hindi ko lang ho ma-recall kung sinong director ho yun, ayun, si Wen Deramas, di ba nagpost ho siya sa social media na may halong panlalait, kumbaga kinukutya ho niya, laban ho dun sa INC, kaya sinananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan mga kaibigan, ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan, di ba, yung mga kapatid ho na iglesia. At namatay ho doon si Wen Deramas. Doon ho sa sakit ho sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila de Lima. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ho ng paksyon o kaguluhan. Dyan ho sa INC. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo. At ipinakulong ho ito, di ba? Ngunit, doon ho sa kasamaang palad, si Laila de Lima po yung nakulong, di ba? Sa layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka ho bias na pagbabalita, ang ABS-CBN, upang mapaniwala ho nila, di ba, ang tao laban ho sa INC. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam nyo, marami na hong nagtangka na gumibaho sa INC, lahat to sila hindi ho nanalo. Di ba? Huwag nyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko, sa isang Twitter account, may ipinauso doon si dating Senate President JPE, yung dating senador na si Enrile, di ba? Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Halos lahat po yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC, di ba sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic, kami mismo saksim buhay, bakit kamo? Kumbaga, iginover ho namin yun, nilabas ko sa aking news column, yung lingap sa mamamayan, nagdo-donate ho sila sa mga bawat LGU. Yun po ang misyon ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung lahat na nagtangka, nagibain, lahat to sila, hindi ho umubra. Nako, yan mga kababayan. Kaya sa mga nagbabalak dyan, sige, sa mga nagbabalak dyan, gibain nyo pa, guluhin nyo pa ang Iglesia ni Cristo. Dahil gugulo din ang buhay nyo mga kababayan. Kaya, ayun. So, ano pong masasabi nyo dito mga kababayan sa napanood nyo? Diba? Sample lang po yan mga kababayan at marami pa po yan na talagang gustong guluhin ang Iglesia ni Cristo na hindi sila nagtagumpay bagkos sila po yung nakarma sa kanilang ginawa. So, yun po mga kababayan, mag-comment po kayo, mag-like at mag-share sa ating video. Sa mga bagong pasok po dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.